Okay, magandang hapon Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong ah, posibilidad na hanggang sa mag-umpisa, hanggang sa matapos ito pong hearing diyan sa Senado patungkol po sa impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Sa nakikita ko po mukhang hindi po talaga dadalo ito pong si Vice President Sara Duterte. Bakit? Unang-una po mga minamahal ko mga kababayan, ang kinatatakutan po, sa tingin ko lang ito pong nakikita ko, ang dahilan po kung bakit ayaw ni Vice President Sara Duterte dumalo sa magaganap kung sakali na matuloy talaga itong impeachment trial laban po dito sa kanya. Isa po sa iniiwasan po kasi ni Vice President Sara Duterte yung makapagsalita siya ng mga kasinungalingan o makapagsalita siya ng mga o ng mga istorya na kung saan ay lalo pang magpapalaglag sa kanya. Dahil unang-una, alam naman po natin na ito pong si Vice President Sara Duterte, unang-una, may kulang po ito sa pag-iisip o may kakulangan po ito sa pag-iisip. At syempre, dahil hindi naman talaga ito bihasa bilang isang abogada, malamang lahat ng sasabihin nito, lahat ng magiging paliwanag nito o sagot nito ay ikapapahamak niya lang. Dahil tulad ng sinabi ko, malayong malayo po ang utak ni Vice President Sara Duterte sa utak po ni Attorney Claire Castro. Si Attorney Claire Castro, kung ihahambing natin sa utak ni Vice President Sara Duterte, talagang abogado po talaga itong si Claire Castro sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pagpapaliwanag, sa kanyang mga nagiging pahayag. Ito pong si Vice President Sara Duterte, kung papakinggan po natin ang mga salita kasi nito, para po itong tindera doon sa Quiapo, na kung saan talak lang ng talak pero wala naman sa hulog. Kaya nakikita ko isa yan sa iniiwasan nila o malamang yan din ang ina-advise ng mga abogado niya sa kanya na huwag siyang sumipot, huwag siyang magsalita dahil nakita nyo naman marami po siyang mga naging pahayag na nagpahamak po sa kanya mga minamahal kong mga kababayan. At syempre, isa rin po sa iniiwasan ni Vice President Sara Duterte o ng mga abogado niya kaya hindi siya pwedeng umatin dyan sa hearing ng Senado patungkol sa impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil malamang baka hindi niya kayanin o baka mawala na naman siya sa sarili kapag yung katotohanan ay sumambulat mismo sa kanyang harapan o kaya naman kung yung mga ebidensya totoo at sapat nasasambulat po sa taong bayan, baka mamaya mag-wild po yan doon, baka mamaya mag-asal na naman po yan, palangkera, di ba? So kaya siguro isa yan sa iniiwasan nila, kaya siguro ina-advise po talaga ng mga abogado niya na wag dumalo, sila na lang. Kasi nakita nyo naman po kapag ito pong si Vice President Sara Duterte ay kumbaga sa ay natatalo o kumbaga sa nabubuking, dinadaan po niya sa panghaharas. So baka mamaya gumawa po ng himala, gumawa ng mga kung anong mga katarantaduhan, ito pong si Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado na mas ikapapahamak niya po mga minamahal kong mga kababayan. Pero kung ako po tatanungin ninyo, mas maganda po siguro na umatin siya para naman sa kanyang mga supporters na nakikipaglaban para sa kanya dahil nagugoyo niya. Ngayon, sa totoo lang marami po siyang mga sinasabi. Kung maalala nyo noon, handa daw silang humarap sa kamera, handa daw silang humarap sa ganito, handa daw siyang magsalita, pero wala. So, ibig sabihin, yung kanya pong mga salita ay hindi mo po pwedeng pagkatiwalaan, no? Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan dahil marami silang mga sinasabi na talagang hindi ka panipaniwala. Magaling lang po silang magsalita, magaling lang po silang manggulat, pero ang katotohanan, wala naman po silang ipapanggulat.
kundi sa ano sila pa nga itong nagugulat minsan, mga minamahal ko mga kababayan. Yung sarili nilang multo, siya ring tatakot sa kanila. Ngayon, kung ako kay Vice President Sara Duterte, total para sa akin, itong hindi niya pag-attend, kung sakaling hindi nga siya a-attend, ito'y simbolo na ng kanyang pagkatalo o simbolo na inaamin niya na siya nga ay nagkasala sa taong bayan. Alam nyo, sa totoo lang ito yung sinasabi ko sa inyo, basta tatak Duterte, basta mga Duterte, mga duwag, mga duwag humarap, hindi sila katulad ni Senador Antonio Trillanes, hindi sila katulad ni Senador Laila de Lima na ngayon ay congresswoman na. Alam nyo, sa totoo lang, puro kayabangan lang po kasi ang meron po itong mga Duterte. Puro kahambugan lang po ang meron sila. Pero sa totoo lang, masakit mang sabihin, ito pong si Vice President Sara Duterte, siguro dahil nga sa kulang-kulang ang pag-iisip nito at may sayad talaga sa utak ito, malamang hindi papahintulutan kahit gustuhin man niya na umatin sa Senado dahil nakitaan na nga siya ng ano bang sabi ni Montulfo. Dahil lang sinabi ni Montulfo na may sayad sa utak itong si Vice President Sara Duterte, bigla nang nandoon siya sa listahan ng 18 basurero na kung saan kung ano-ano sino-sino na lang ang sinasama nila sa kanilang istorya o sa kanilang mga gawa-gawang mali-maleta na yan na kung saan ay tumatanggap di umano. Ay nako. So sa totoo lang, kung ako po ang tatanungin ninyo mga kababayan, dapat wag na patagalin ni Vice President Sara Duterte. Magkusa na siya at itong mga abogado niya, magdeklara na kayo na inaamin na ng kliyente ninyo na inyong amo ay totoo ngang nagnakaw, nagkasala, baka mapatawad pa sila. O mapatawad pa itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga nagawang kalokohan o kasalanan sa taong bayan. Pinapatagal nyo pa siguro, kaya nga puspusan yung kanilang ginagawa na paninira gamit po itong 18 marites. Dagdag pa itong mga dumagdag pa ng ilang mga marites pa. Siguro ang inaasahan nila sa pamamagitan ng kanilang gawa-gawang mga istorya, madadivert ngayon yung usapin patungkol sa katiwalian ni Vice President Sara Duterte at yung tungkol sa korupsyon ay mapupunta ngayon sa ilang mga tao na kung saan wala naman talagang ginawang masama kundi ang gumawa ng mabuti sa taong bayan. 'Di ba? So ngayon, para po sa akin, isa lang masasabi ko dito kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Madam Vice President, alam kong takot na takot ka na Alam kong nangangamba ka na. Alam kong siguro, ewan ko lang kung nakakatulog ka pa, pero malamang sa tingin ko, nung nakita ko to sa television, mukhang namamayat ngayon si Vice President Sara Duterte dahil siguro hindi na makatulog o stress na, dahil hindi niya siguro matanggap o baka nangangamba siya na baka isang araw wala na, tapos na yung karir niya bilang isang vice presidente. So yun lang ang masasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganun pa man, alam ko na magwawagi pa rin ito pong katotohanan kasi alam naman natin na dyan sa Senado ang pag-uusapan po dyan katotohanan, hindi po puro kasinungalingan. Ngayon, kung isisiksik nila yung puro kasinungalingan nila, yan tanong, magwawagi ba sila? Ang tanong makukumbinsi ba nila ang taong bayan sa mga sasabihin nila? Lalong-lalo na ngayon, mas dumadagdag pa yung ebidensya na hawak po ngayon ng kamera na kanilang ilalatag at ipapakita po sa taong bayan na punong-puno po ng katibayan na kung saan ay mayroon pong mga batayan, no? Mayroong mga batayan at mayroon pong mga saksi na kung saan ay talagang kapanipaniwala. Lalong-lalo na itong si dating Senador Antonio Trillanes ay mukhang siya yata ay isa sa mangunguna sa magsasalita patungkol dito sa mga katiwalian ng mga Duterte. So madali na, hindi wala nang kahirap-hirap. So kaya kung ako sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, umami na kayo. Ibalik nyo na kung ano man yung mga ninakaw ninyo sa taong bayan. Baka sakaling kahit papaano mapatawad pa kayo ng taong bayan, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, inaasahan na po natin
na talaga pong mananagot po itong si Vice President Sara Duterte sa kanya pong mga kasalanan. Alam na po natin yan na talagang pananagutin siya ng taong bayan at maging ng mga senador na kampi po natin. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.